Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo, bagyong Nando sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yung sentro ng mata ni Super Typhoon Nando kaninang alas 10 ng gabi sa layong 360 kilometers silangan ng Kalayan sa may Cagayan. Patuloy itong lumalakas at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa mga susunod na slides, makita po natin yung mga hazards at warnings para sa bagyong ito. So samantala, may binabantayan rin tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kanina alas 10 ng gabi ay nasa layong 1,525 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So low chance na maging bagyo ito within the next 24 hours pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Itong epekto ni Bagyong Nando ay nararamdaman sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, samantala yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak ng nasabing bagyo nagdudulot naman ng mga pag-ulan at kaulapan dito sa area ng Southern Luzon including Metro Manila, buong Visayas at sa may Mindanao. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Nando na na-issue natin kaninang alas 11 ng gabi. So makikita natin dito sa ating latest track intensity forecast itong yellow na bilog. Ito yung mga lugar or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na hangin. So as I speak, as of the moment, nakakaranas na tayo ng mga pagbugso ng hangin dito sa areas ng northern and dito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Samantala, ito namang bilog, itong pulang bilog, ito naman yung tinatawag nating typhoon force winds. So dito nakakonsentrate yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ng bagyo. So sa kasalukuyan, wala pang inasahan natin na generally ay gagalaw west-northwestward itong si Bagyong Nando within the next 12 hours and then bukas gagalaw ito generally westward. So inasahan natin na patuloy pang lalakas yung si Bagyong Nando or either ma-maintain niya yung kanyang strength prior to landfall dito sa Mababuyan Islands bukas ng hapon o bukas ng gabi. Inasahan natin na posibleng lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday. So punta naman tayo sa ating latest tropical cyclone wind signals na in-issue para sa bagyong ito. So as of 11 p.m., may nakataas tayong signal number 3 sa area ng Batanes, Babuyan Islands, itong northern and central portions ng Cagayan, itong northern and central portions ng Apayao, at itong northern portion ng Ilocos Norte. Kaya sa mga nabagito lugar, inaasahan po natin na mas rarami pa or posibleng mas tumaas pa yung ating warning signal sa mga susunod na bulletin na ating i-issue. So next issuance natin ng Tropical Cyclone Bulletin ay mamayang alas 2 ng umaga. Posible magtasa tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa may Batanes at Wind Signal number 5 naman sa may Babuyan Islands. Dahil inaasahan nga natin na by tomorrow ng hapon o gabi, maglandfall or mag-close approach yung sentro ng mata ni Bagyong Nando sa may Babuyan Islands. So ano nga ba yung ating inaasahan sa mga areas under wind signal number 3 or number 4 at number 5? So signals number 3 pataas, ay inaasahan natin maghanda po tayo sa ating mga kababayan sa mga areas na ito sa possible damages sa ating mga bahay o sa mga gusali or buildings. Posibleng magkaroon ng damages sa ating mga bubong, posibleng lumipad rin yung ating mga bubong, posibleng magkaroon ng damages sa ating mga pader, especially yung mga pader na gawa sa light materials, posibleng mabasag yung mga salamin ng ating mga bintana dahil sobrang lakas ng hangin yung ating inaasahan throughout the passage ni Bagyong Nando. Asahan na rin natin na yung mga items na nasa labas na hindi na secure, posible itong ilipad ng malalakas na hangin na posibleng maging projectiles or air debris na posibleng makamatay or maki-injure severely. At yung mga lugar naman, areas under wind signal number 3, yung mga malalaking puno or poste ng kuryente, posible pong matumba. Kaya asahan natin throughout the passage na Nando, magkaroon tayo ng disruption sa ating public infrastructure. Posibleng madisrupt rin yung ating public transportation. Asahan rin natin magkakaroon ng, in general, yung mga power supply natin
or supply or water supply, potable water supply maapektuhan dahil sa bagyong ito. Kaya areas under wind signal number 3, asahan natin mag-elevate po tayo dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands sa 2 AM Tropical Cyclone Bulletin Issuance. So manatili po tayo updated sa mga succeeding issuances natin. At wind signal number 2 naman or gale force winds ang posibleng maranasan dito sa mga areas na ito within the next 24 hours. So sa nalalabing bahagi ng Cagayan may signal number 2, northern and central portions ng Isabela, dito sa nalalabing bahagi ng Apayao, sa may Abra at Kalinga. May signal number 2 rin sa eastern and central portions ng Mountain Province, sa may eastern portion ng Ifugao, dito sa northern portion ng Ilocos Sur at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman, so posible pa rin tayong makaranas sa mga pagbugso ng hangin within the next 36 hours. Ito sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa may Quirino, dito sa area ng Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi ng Mountain Province, dito sa nalalabing bahagi ng Ifugao, dito sa may Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa bahagi ng Aurora, sa may Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, dito sa may northern portion ng Quezon including Polillo Islands. So in terms naman sa heavy rainfall, yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng bagyo, asahan natin na dahil dadaan nga itong si Nando sa may extreme northern Luzon, asahan natin itong torrential rains or greater than 200 millimeters ng pag-ulan dito sa may area ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at sa Apayao. Inasahan natin magsisimula yung mga pag-ulan na ito ngayong gabi hanggang bukas ng gabi. Samantala, 100 to 200 millimeters naman ang pag-ulan na ating mararanasan dito sa may Ilocos Sur, sa may Abra at sa Isabela. Dulot yan ng epekto ni Bagyong Nando. Samantala, 50 to 100 millimeters ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa may Kalinga, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. So maghanda at maging alerto rin pa tayo sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa dahil inasahan natin na napakalakas yung pag-ulan na ating maranasan, especially itong mga areas shaded ng red. Posible rin yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. And dahil naman sa epekto ng southwest monsoon, yung habagat na pinapalakas ni Bagyong Nando, makaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa area ng some portions of Central Luzon, Southern Luzon, as well as Visayas. So dito sa area ng Bataan, Cavite, Batangas, asahan natin yung 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. 100 to 200 millimeters sa pag-ulan ang inaasahan sa Occidental Mindoro, possible rin yung moderate to heavy rains sa may Palawan, Antique at Romblon. Unti-unti mababawasan yung mga areas sa mga karanasan malalakas sa pag-ulan bukas ng gabi hanggang Tuesday ng gabi. Pero nevertheless, asahan pa rin natin, no, significant rainfall pa rin ang ating inaasahan dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Abra. Samantala 100 to 200 millimeters, muli ito yung mga areas shaded by orange sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Kalinga, Cagayan at Batanes. Dahil rin sa bagyo, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan bukas ng gabi dito sa may Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Dahil naman sa habagat, asahan rin natin na mas mararami pang lugar yung makakaranas sa mga pag-ulan dahil pinapalakas nga ni Nando yung ating southwest monsoon. So dito sa may area ng Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces at sa Palawan. Pagsapit naman ng Tuesday evening to Wednesday evening at this time nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility yung sentro ng mata ni Bagyong Nando, no? Pero gayon pa man makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rains sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan at Occidental Mindoro. So dahil yan sa pinagsama epekto nung possible trough extension ni Bagyong Nando at yung southwest monsoon o yung hanging habagat na kasalukuyang pinapalakas nito. Kaya ugaliing umantabay sa mga localized updates na ini-issue ng ating mga kasamahan ng Pag-asa Regional Services Divisions tulad ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or heavy rainfall warnings para sa mas komprehensibong impormasyon para sa ating mga lugar. At in terms naman of severe winds, so ito yung mga lugar na outside tropical cyclone wind signal dahil nga pinapalakas or ina-enhance ni Nando yung ating habagat. By today, until sa mga sunod pang mga araw, posible tayong makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin. So magtataka po tayo, posible tayong magtaka walang signal sa ating lugar.
Pero malakas yung bugso ng ating hangin. Dulot po yan sa habagat na hinahatak ni Bagyong Nando. So as early as today, asahan pa rin natin yung strong to gale force gust. So in short, ito yung malalakas na hangin sa may Metro Manila, itong mga lugar sa Central Luzon na walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, sa may Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, at sa Davao Region. Asahan natin na hanggang bukas at Tuesday, mas rarami pa yung mga lugar na makakaranas ng pagbukso ng hangin na dulot ng habagat. So malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan po natin yung strong to gale force gusts. At ito naman yung ating latest storm surge warning na in-issue kanina alas 8 ng gabi. So yung storm surge, yung daluyong ng bagyo, pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan sa low-lying or exposed na coastal communities, dito sa may area ng Batanes, Babuyan Islands, itong area ng mainland Cagayan, sa may Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur, especially itong area ng extreme northern Luzon. Asahan natin yung storm surge na posibleng umabot ng 3 meters ng taas. So yung mga kababayan natin sa exposed low-lying coastal communities, lumikas po tayo sa mas mataas na lugar dahil yung storm surge or daluyong ng bagyo ay yung paghampas o yung pagpasok ng tubig dagat dito nga sa area ng coastal communities. At sa kalagayan nating karagatan, may gale warning pa rin tayo na in-issue kanina alas 5 ng hapon. So may gale warning pa rin tayo currently in effect dito sa seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, dito sa area ng Ilocos Norte, dito sa ilang portions ng Ilocos Sur, Isabela at itong northern portion ng Aurora. Kaya sa mga kababayan yung mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng papalapit na Bagyong Nando. So posible umabot yung wave height natin sa open seas ng 14 meters. At ito yung ating paano ba tayo maghahanda para kay Bagyong Nando. So hopefully, i-take advantage natin yung opportunity natin for today until tomorrow. Dahil inasahan natin na as early as today, nakakaranas tayo ng masungkit na panahon over portions of Northern Luzon. Asahan natin na mas lalala pa yung ating kondisyon o yung kondisyon ng panahon bukas, mas magiging masungkit pa yung panahon dahil bukas ay posible nga mag-landfall yung sentro ng mata ni Bagyong Nando sa may Babuyan Islands bukas ng hapon or bukas ng gabi. So ugaliing makinig ng balita at mag-monitor ng updates ng Pag-asa. So sa ngayon, 3-hourly or every 3 hours na yung issuance natin ng tropical cyclone bulletins. Susunod na update para kay Bagyong Nando ay bukas ng alas 2 ng umaga. So for example, yung mga localized advisories natin, yung mga heavy rainfall warnings, patuloy na pinupost ng Pag-asa sa ating mga social media accounts. At magkaroon ng community or family plan. So magkaroon tayo ng plano kung for example, ganito yung kondisyon ng panahon sa labas, kung ano ba yung dapat gawin ng ating pamilya, hindi lang sa family level, kundi sa community level, patuloy na makipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan or LGUs. At maghanda rin emergency kit, yung for example, yung mga battery, yung mga pagkain, mga extrang damit, or in general, yung mga supplies natin na kailangan para sa evacuation center at makipag-ugnayan nga sa ating mga lokal na pamahalaan. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon,